Kita-kita muli at yung mga wala, hindi natin siya makita. Amen po ba? Masarap dito, yung ang sarap ng presensya na, sabi ko nga lagi, sinasabi ko, ang Diyos hindi nakabase sa bilang. Amen? Kahit tatlo lang kayo, when your heart is pure, when we worship God, is in here. Amen po ba? Nararamdaman talagang kung ako lang masusunod kanina, non-stop, pero masakit na yung kamay ko. Amen? So, dire-diretso ang worship. Kasi, napakasarap, ano yung presensya ng Diyos. Doon pa lang sa pag-worship natin sa Panginoon, meron ng releasing eh. May naramdaman ba kayo? Yes! Na ang Diyos dito eh. Amen? Sabi niya, lalo pa kaya pag narinig natin ang salita ng Diyos. Amen? Hindi ko lang basahin po natin. Sabay-sabay, basahin ng ating mga mata at bibig. Kasi ganun makita natin kung ano ba itong tinuturo ng Diyos sa atin ngayon. Kasi marami, di ba naaalala nyo kapag may birthday? Di ba? Anong ginagawa nyo? Nag-i-invite kayo, di ba? Yeah. Amen. Nag-i-invite kayo. Buti pa nga ngayon eh, pag nag-i-invite ka, tara, kainan doon, darating ang mga tao. Tama ba? Pero yung mga, ngayon kapag salita ng Diyos, church tayo, invite ka ng Diyos, ini-invite ka, ayaw nilang dumating. Amen po ba? Hello! Pero hindi nila alam ang sikreto dito, amen? Sabi nga, si Ibo, tingnan natin, sabi niya gano'n, balikan natin. Sabi niya gano'n, sabay-sabay natin basahin, para marinig ng demonyo. Come to me, all you are weary and heavily laid down, and I will give you rest. Sabi niya gano'n. Halika kayo, ano ba yung dalawa lang ang ibibigay ko sa inyo ngayon? Sa invitation and promises of God. Imagine, no? Para pag yung nag-invite, halika na, punta ka dito sa akin, alayo-layo. Halika na, pagbabalot pa kita. Tama ba? Mabubusog ka na, pagbabalot pa kita. Amen po ba? Sige na, alam ko pamasahe. Halika na, akong bahala sa pamasahe mo. Lahat ng pangako mo, lahat ng madala mo lang siya. Tama po ba? Mapapunta mo lang siya. Amen? Kasi ganun kahalaga ang isang soul. Kung nga tayo, ginagawa natin, what more ang Diyos? Amen. Amen po ba? He promised, sabi niya, na ang Diyos ini-invite niya, pero ang mga asa ng mga ini-invite ng Diyos, mas gusto pa nila yung invitation ng mundo. Hello, are you there? Mas gusto nila, marami silang alibis. Maraming mga alibis nga eh. Marami silang alibis kapag ini-invite ng Diyos. Amen? Sabi ko nga, invitation of God, maraming nagre-reject. Amen. Maraming rejection dito. Hindi nila alam, sabi niya ganun, after na ang Diyos ay nag-invite siya, He promised. May nangako ang Diyos. Kayo, sino in-invite ng Diyos dito? Kayo mga lubhang nabibigatan. Amen. Tama? Hindi tayo accepted dito. Bakit Kristiyano kayo? Bakit nabibigatan kayo? Mas marami pa nga ang mga Kristiyano, mga bigat. Amen? Kasi bakit? Ang loob natin, nafe-feel ulit. Ang importante dito, sabi nga ng Diyos, lagi ko sinasabi dito, hindi pinangako ng Diyos na mawawala ka dyan sa mga trials. Yes. Mga testing. Pero ang pinangako ng Diyos, na I am with you. Sasamahan kita. Amen? Hindi ba mas maganda yun? Kapag nandun ka sa bigat, kasama mo ang Diyos. Kesa na ikaw lamang ang nag-iisa. No? Na bit mo ang lahat ng bigat. Pero sa bagay, may kasama ka, yung taga-mundo. Pero ang bibigay ng mundo sa iyo, is only temporary, madadagdagan pa yan, sakit ng ulo. Are you there? No? Kaya nga sabi nga yung invitation ng Diyos, ito, gusto-gusto ko siya, sabi niya, those you are heavily laden, sabi niya ganon, and I will give you rest. Bibigyan ko kayo ng kapahingaan. Imagine, mabubusog ka na, mapapahinga ka pa, no, may assurance ka pa, nasasamahan ka pa ng Diyos. Saan ka na dito? Amen? Pero sabi nga, bakit, ewan ko ba, bakit ang mga tao, inuuna, alam naman. Ito yung sinasabi nung Matthew 27, na yung sinabi ko nung, sabi, ito yung nakakatakot na verse sa Biblia. Yung sabi, Matthew 27 yan, sabi niya, yung pinaka nakakatakot na verse sa Biblia na ayaw marinig. Sabi niya gano'n. Sabi niya, hindi ko kayo kilala. Nung ini-invite ko kayo, no? Wala ka, hindi ka dumating. Pero pagdating ng panahon na mag-report tayo sa Diyos, sasabihin ng Diyos, I don't know you.
yun ang sasabihin ng Diyos sa'yo. Hindi kita kinala. In-invite nga kita eh. Tama po ba? In-invite nga kita. Kasi hindi nila alam ito yung susi eh. Yung invitation ng Diyos eh. Kung walang invitation ng Diyos, hindi ka makakapasok. Kaya magiging gate crusher ka. Tama po ba? No, kapag halimbawa may kasalan, may party, tapos dumating ka, bigla ka ng kakain doon, wala kang invitation, makakapasok ka ba? No? Tatanungin ka, saan ka galing? Sino nag-invite sa'yo? Hello, are you there? Sino nag-invite sa'yo? Wala naman. Kaya nga, ang Diyos nag-i-invite siya. Sino in-invite niya? Kayong lubhang nabibigatan. Tayong lubhang nabibigatan. Amen po ba? So, some people, they know God. But ang masakit, God, they don't know them. Amen. Yun ang masakit. Sabi sa Biblia, di ba? Amen. I don't know you. Lord, kilala kita. Lord, kasama ako doon dati. Amen po ba? Pero, nung ngayon, kaya nga sabi ko, yung nakaraan, hindi mahalaga. Tama po ba? Yung kasalukuyan ay mahalaga. Amen po ba? Kaya ito yun eh. Kasama ako dati doon, Lord. Dati pala yun eh. Yun dumating ako, bakit wala ka? Hello? Tama? Sabi niya ganun. He promised what He promised. Ano yung promise niya? Sabi niya ganun, I will give you rest. This is the promise of God. No? Invitation and promises of God. Bibigyan kita ng kapahingan. Kapag di ba, naranasan niyo po ba ito? Kahit gaano kalaki ang iyong problema, gaano karami ang nakapilang problema sa iyo, no? Pero may kapayapaan ka, nakakatulog ka pa ng mahimbing. May kapayapaan ka. Kasi bakit? Sinabi ng Diyos, sasamahan ka niya eh. Sinabi ng Diyos, hindi kita iiwanan. Sabi nga, my favorite verse, sabi nga, in Psalms 23, sabi niya, even though I walk through the valley of the shadows of death, I will fear no evil, because your word and your rod, they comfort me. You are with me. Amen. Diba? Kasi ano pang dami ng problema. Kahit magabundok man yung problema niya, malaki naman ang aking Diyos, sasamahan niya ako. Amen. Amen. When you call upon the name of Jesus, there is something will happen to your situation. Amen. Anong gagawin mo? Kaysa naman mag-uingoy ka dyan, kaysa naman maki-join ka doon sa labas. Asan sila ngayon? Natangay ng bagyo? Hello? Asan sila ngayon? Natangay sila ng bagyo. Bishop, kasi may nilakad ako. Bakit hindi munahin muna ang Diyos? Hello? Are you there? Pag inuna mo ang Diyos, unahin ka ng Diyos. Amen. Anong gusto mo? Yung nauuna ka, na inihila. Di ba sabi niya, I will give you, sabi niya gano'n, ulitin ko, sabi niya, sabi niya, take my yoke upon you and lean Of me. from me. Sabi niya, for I am gentle and humble. Ito daw siya, gentle and humble. Sino dito? Ang Diyos. In heart, sabi niya gano'n, malumanay, meek ang Diyos. Amen po ba? Sabi niya, take your yoke. Ano na binibigyan niya? Yung mga pangako, yung salita niya, isuot mo sa buhay mo. Mabigat ba ang salita ng Diyos? No. Mabigat ba ang ministeryo? No. Mabigat ba ang ministeryo sa buhay mo? No. Amen. Hello? Ito yung sinasabi ng Diyos eh. Hindi pabigat. Pag sumunod ka sa Kanya, isinuot mo sa buhay mo ito. Diba? Diba yung sabi nga yung kalabaw, yung illustration dyan kasi yung pamatok. No, sabi nga ganun, sinusuot yun. Diba ang kalabaw, nag-aararo siya, diba nabibigatan siya, whether we like it or not, nabibigatan siya. No? Anong gusto mo? Suot mo yung pamatok ng Diyos na ang magaan o yung pamatok ng mundo na mabigat? Amen po ba? Anong pag-inuna mo ang Diyos? Sabi, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto us. Ibig sabihin, no? So, ibig sabihin, kapag nandyan na yung mga problema na may nauuna sa atin. Sabi niya, pag inuna mo ang Diyos, uunahin ka ng Diyos. Tama? Anong gusto mo? Nauuna ang problema sa'yo. Nauuna ka sa problema? O ang problema nakaharap sa sayo? O ang Diyos, bago dumating ang problema, ang Diyos na nasa harapan? Hindi hila ng Diyos. Amen po ba? Hello? Mas maganda yun eh. Kasi sabi niya, kasi kaso ang problema sa atin, pinuunahan natin ang Diyos. Amen. Sa lahat ng bagay, even in our decision, whether we like it or not, minsan, pag nandun na tayo sa trouble, doon pa lang tayo mag-confide sa Diyos. Amen. Ano, are you there?
No? Ito yung andito. Kaya sabi ko nga, Lord, alam niyo, kaninang umaga, wala yung mga musician, yung iba nasa Pilipinas, yung iba nagtatrabaho, yung iba, hindi ko alam, no? Overtime ako. Kaya sabi ko, may hinang pala. Totoo yun eh. Kasi minsan, pag nakikinig ka sa instruction ng Diyos, napakaganda. Mainam ang isang pastor, ang isang leader. Kaya nga tama ang ginagalawan natin sa New Living all around. Minsan preacher ka, gitarista ka, drummer ka, no? Kasi ang mga kasi ang tao sa simbahan ng New Living ng Hong Kong, come and go. No? Nandyan minsan, nandyan wala. Kaya para maging matalino tayo, kailangan alam mo nang sa ganun hindi mapilay ang gawain ng Diyos. Kaya po ba? So ito yun eh. Kaya nga, sabi ko kanina nalungkot ako, wala yung mga musicians. Sabi ko, Lord, hindi naman sa ayokong tumugtog. Lord, sabi ko gano'n, wala naman mga musicians. Lord, sabi ko, send more. Sabi ng Lord, don't worry. Sabi ng Lord, I will set the people for you. I will bring the people for you. Yan ang ano. Alam ng Lord kung ano yung nasa puso natin. Alam ng Lord yung cry of our heart. Yan ang ano dito. Alam din ng Lord kung ano ang pangangailangan natin. Alam niyo po ba yan? Alam ng Lord ang pangangailangan. Cry out to God. Basta pag inuna mo siya, kaya nga nalulungkot ako, ba't wala? Naka-assign ka tapos wala ka. Hello, are you there? Amen. Tapos marinig, may inayos lang, may importante. Mas importante pa ba sa Diyos? Yung linakad mo? Alin ang importante? Ang Diyos o yung linakad mo? No! No, ito yung dapat natin matutunan eh. Give prioritize. No, ano natin yung priority natin. Dapat seek the kingdom of God, not the heads. Seek the face of God, not the hands of God. When we seek the hands of God, pag nakuha mo yung blessing, wala na. But when you seek the face of God, hindi walang katapusan yung revelation ng Diyos sa buhay. Amen. No, amen. So, walang katapusan ito. But when we give, you're seeking only the blessing, hindi yung blesser. No, ang sinisik mo, I tell you, limitado lang. Pagkatapos mo nakuha, wala na. So, sabi niya, He promised that I will give you rest. Sabi niya ganun. No, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kasarap kaya na may kapahingahan ng puso, kapahingahan ng kaisipan, kahit napagal ang katawan mo, kaya pa yung puso mo, I tell you. No? Amen. No, walang makakapantay ito sa iyo. Pero kahit kapag wala kang kapahingahan, walang kapahingahan ng iyong soul sa presensya ng Diyos, di ba no linggo? No? Wala tayong service, kaya nag-online kami. Kasi alam namin, kapag walang Word of God, the whole week kang nagtatrabaho. As a gentle and humble in heart, He emphasized na His way of leading in harsh and, sabi niya, oppressive, compassionate, and understanding. Nauunawaan ng Diyos, humble ang kanyang puso, mababa ang puso ng Diyos. Nauunawaan niya yung mga shortcomings natin eh. Kaya kapag lumapit ka sa Diyos, mararamdaman mo muli ang kanyang presensya. Amen po? Hindi niya sinasabi sa iyo, nagkasala ka. Hindi tayo binibilangan ng Diyos. Ang tinitingnan ng Diyos sa atin, yung paglapit natin, yung pag-invite niya, meron kang panahon sa invitation. Ma-change na yung ating attitude. Yung ito na lang, hindi. Malayo pa lang. Alam niyo po ba ako, para maibigay ko yung para sa Panginoon noon. Hindi ako kumakain ng McDonald's. Iniipon ko yan the whole week. Hindi ako kumakain sa labas. Iniipon ko yan the whole week. Bakit? Para pagdating ng Sunday, hindi $10 ang aking ibibigay. Amen. Hindi yun talagang the best. Kasi except doon sa tithes ko, meron ka pang dapat bigay na the best para sa Diyos. Amen. Hello, are you there? Amen. Kaya makikita mo naman, hindi mauubusan yung wallet mo. Yes. Magkaka-problema ka man, merong ipapadala sa iyo ang Diyos na solusyon. Amen. Hello, are you there? Amen. Sabi, do not come to my church. Kasi bakit? You will not go out when you bring something to the Lord. You will not go out na empty-handed din.
ang buhay mo. Hello? Remember, lagi ko sinasabi sa inyo, when Jesus Christ, nung He created Adam and Eve, no? Pag anong hindi pa nagkasala, sila Adan, yung ating mga ninuno, si Adan at Eva, ang Diyos bumibisita siya every 3 o'clock. Yung 3 o'clock kasi noon, makulimlim na. Hindi pa kasi sira ang araw noon. Hindi pa sira ang mundo, bago pa yung mundo noon. Bumibisita ang Diyos, may dala-dala siyang regalo kay Adan at Eva. Amen po ba? Kaya nga, kapag bumibisita ka, dapat may dala-dala ka. Kaya nga, in-invite ka ng Diyos. In-invite tayo ng Diyos. No? Yung dala-dala natin, kasalanan, kahirapan, no? Karamdaman, kabigatan, lahat yan. Broken heart, lahat yan. Dala-dala mo. Then, pag linay down mo sa harapan ng Diyos, pinagkatiwala mo sa harapan ng Diyos, no? I tell you, pag binigay mo sa harapan ng Diyos, tatanggapin ng Diyos ito. At ang matatanggap mo, pag tinanggap ng Diyos ito, at tinanggap mo ang Diyos sa buhay mo, ang matatanggap mo, kapayapaan, kagalingan. Kapayapaan, kagalingan, kaluwagan sa buhay. Kagalakan. Yes! Sabi niya ganun. Amen po ba? So, hindi mo na dapat dadalhin pa. Bigay mo sa Diyos, no? Then, tanggapin mo ang kapayapaan, ang kapayapaan ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya nga no? Ito yun physical, spiritual, even material na bagay, dapat pumupunta ka. Special ang Diyos na pagpuno. Hindi yung basta pupunta ka lamang. Hello? Papacheck lang ako ng attendance. Hello? Tama ba? Para makita nila ako, nandun ako. Hindi ka na kailangan i-follow up. Kasi every Sunday, God invite us. Amen. Hello? Are you there? Amen. Ito yun Kaya nga sabi niya ganun, ibibigay ko, isusuot ko sa iyo yung aking yoke, yung aking pamatok na hindi mabigat. No? At ito yung Diyos, sabi niya, humble ang ng Diyos, mababa ang loob ng Diyos, nauunawaan ng Diyos ang tao. Amen po ba? Amen. Pero ang hindi niyo maunawaan ng Diyos sa atin, naririnig mo ang salita ng Diyos, bakit hindi mo masundan? Amen. No! Tama po ba? Ito yung hindi mo maunawaan, naririnig mo kung paano ka pagpalain ng Diyos, naririnig mo kung paano ka makakalaya sa sitwasyon, naririnig mo paano ka magkaroon ng kapayapaan, pero bakit hindi mo masundan? Kaya naman, sabi niya kanina, tinatanong niya, bakit nabibigatan ka? Bakit nahihirapan ka? Kasi yung sagot dito, hindi mo masundan. Hindi mo sinusunod. Hindi mo pinamumuhay. Amen. Hello, are you there? Kaya yun na bakit hanggang ngayon nandun ka pa? Ulit-ulit. Parang yung sa wilderness lang yan, imbis na 40 days lang, naging 40 years ang nangyari. Bakit? Ulit-ulit. Amen po ba? Kaya nga, ito yung sinasabi ng Diyos. Dalawa lang. Invitation, when you respond to the invitation of God, then He will give you rest. Amen. Amen. The secret here, bring all the heavy, the things na nakakabigat sa iyo. Then put in God, in the hands of God. Amen po ba? Amen. Then receive yung rest na pangako ng Diyos, the promises of God. And I tell you, releasing. Amen po ba? Amen. Ito yung sinasabi ng Diyos. I pray, church, na meron tayo nakukuha every Sunday nang sa ganon, we can live doon sa pangako ng Diyos. Ako, sabi ko nga nakikita-kita ko na. Pero sabi ko, alam niyo, may tinanong ako sa Diyos Sabi ko, Lord, bakit, Lord, yung hinihiling ko sa iyo? Kunin mo na lang. Pero, bakit hindi mo ba kinukuha? Nandiyan kunin niyo na lang. Pero paano hindi mo makuha? Kasi dalawang kamay mo, merong inahawakan. Do you think ang kamay mo pag may inahawakan, makakakuha siya? You cannot grab the blessing of God. Amen. Hello, are you there? It's a revelation from me. Kaya sabi ko, Lord, i-reveal mo sa akin kung ano pa yung hinahawakan ko. Tapos sabi niya gano'n,
Kaya natatagalan dahil sa mga kasama mo. Kasi kasama ko kayo eh. Yes. Lahat ng bahay kasama ko kayo. Kaya nakita nyo, ino-open ko lahat sa inyo. Nagiging transparent ako sa inyo para laging bukas ang ating kamay. Sabi niya, lahat ng bagay, kahit na ang isang bagay, kapag binibitbit ko ito, kahit magaan lang siya, ako lang nagbibitbit, mabigat. Pero kapag tayo lahat, kahit gaano kalaki, ang bitbitin, magaan. Amen. Amen po ba? So open your, do not close your hands. Open your hands para sabay-sabay natin makuha ito. Kasi pag ito yung trial, ito yung test ng Diyos sa atin eh. If my ministry, my church, pabayaan nyo, how can I give? How can I trust you in a big blessing? Ano are you there? Amen. Ito yun. Kaya, I pray na makuha nyo, makita nyo lagi ang pangako ng Diyos. God is inviting us to bless us. Nakuha nyo yun? Amen. God is inviting us to bless us. Kaso, nagkakaroon tayo ng limitation. We underestimate God. Dahil bakit? Meron tayong reservation in our lives. Meron tayong priority in our lives. Hello? Are you there? Amen. Whether aminin natin at hindi, aminin nyo at hindi, meron kayong priority sa buhay. Amen. Kaya naman nalilimitahan nyo yung giving nyo, yung serving nyo, yung pagtitiwala nyo sa Diyos, yung support ninyo sa Diyos. Bakit? Because you have limitation because you have prioritized in your life. Amen. I can say, ako wala na akong priority kundi ang Diyos, yung ministry. Kaya naman I can give full out sa Panginoon. Kaya nga, totoo nga, may Pastor Romalo ngayon eh. Hindi lang ako nagsasalita. Nung nagpaaral siya, ayoko naman siyang ma-disappoint, ayoko naman maging kontra. Ikaw, sabi kong gano'n. Pero malaking bagay ang pagpapaaral. Lalo na sa medical term. Ano ba? Then, sige. Sige, pero nagkaroon na ako na imbis na matulungan niya ako sa ministeryo sa dinadaanan ko. Muna ngayon, na gano'n. Gano'n na doon. Then, Lord, basta. Nag-pray ako. So, ngayon, nadismaya siya. Pinapaaral niya. So, pumapalakpak ako sa likuran niya. Ay, kasama kita ngayon sa ministry. Amen po ba? Hello! Amen? Ayaw ng Diyos eh. Gusto na mag-full-time ka na. Mag-full-time kami, mag-full-time tayo na mag-support sa ministry para magaan. Then later on, God will change. God will, it will return. Lahat. Kung baga, nagtatanim ka, there's a time in Ecclesiastes, there's a time for everything. A time to sow, a time to reap. Amen po ba? Amen. So, ito yun eh. Kaya nga sabi ko, Lord, tumanda na ako ah. Sabi na, hindi ka pa matanda. Yes. Sabi ng Diyos, hindi ka pa matanda. Amen. Ganyan. Kaya sabi kong gano'n, sige Lord, as long that you sustain me, no, sustain my health, sustain the finances, sige Lord. Susunod ako hanggang saan ang gusto mo. And yet you are the author and the finisher of my faith. Amen. I'm praying sa inyo na magkaroon ng gano'ng spirit na totally devote sa Panginoon. Kasi when you totally devote, magagawa mo naman yung gagawin mo yung ginagawa mo. Pero ang ano lang dito, yung priority mo, yung gawain ng Diyos. Ang magagawa mo. Kasi nga ako, nakakatulong pa eh. Nakakatulong pa. Pero sabi ko nga ganun, kaya hindi ko naman kayo ma-blame. No? Kaya nga sabi nga, when God invited you, there is always a blessing na kalaki ito. Yes! Diba? Sige po, palakpakan natin natin. Tayo po yung